So, ayun na nga guys, grabe. Ang daming kinarama ngayon. Lalo-lalo na yung mga pumirma na re-electionist sa mga congressman saka ano, sa kanya-kanyang distrito. Grabe. Pinagkakalat na yung mga pumirma. Positive, pumirma sila. Talagang pinagpiestahan guys. Pinagpiestahan, boycott na. Hindi na sila makatanggap ng boto sa iglesia. Lalo-lalo na sa mga DDS na supporter ni FARD. Tsaka ni Sara. Zero na sila. Nagiging trap sa kanila guys yung pagpirma ng ah, pro impeachment tapos binaliwala lang ng Senado. Sa June pa babalik. Pagkatapos ng midterm election, grabe. Lalong-lalo na sa yung isang congressman dito sa lugar mismo ni VP Sara. Talagang pinagkanulo niya si VP Sara, pumirma siya para ma-impeach si VP Sara. Kaya ang nangyari sa kanya ngayon, yung mga taong bayan doon, mga constituents, galit na galit. Gustong manakit. Gusto manakit. Di sa mga tarpaulin niya, pinagbabaklas guys. Kitang-kita naman. Yan sinasabi. May natanggap ka mang kapalit, pero mas malupit yung kapalit. Hindi ka na makakabalik sa 20th Congress kung ganyan. Sino ba yan? Yung congressman si John Tracy Cagas. Pati pamilya niya, nadamay guys. Nung tumakbo, pinagbabaklas yung mga mukha nila doon sa tabing daan na pinagkakabit nila doon sa mga tarpaulin lang, laki-laki. Gigil na gigil. Gigil na gigil yung mga tao na baklasin yung tarpaulin niya. Grabe. Yan ang sinasabi. Tapos kung mapapansin nyo sa mga groups sa Facebook, talagang pinag-share na nila yung mga bumuto doon, pumirma. Boboykot na nila. Parang naging trap talaga sa kanila yung lalo-lalo na sa mga electionist na congressman, naging trap sa kanila yung ang dami supporter ni FPRD. Hindi na nila makukuha yun. Pero yung ayuda na kapalit sa pagpirma, sigurado makukuha nila yun. Kung mayroon man, ha? Pakinggan natin yung pakita natin kay Showbiz Fanatics. Subscribe kayo sa kanya. Pakinggan natin. Dahil sa pangtatrader mo sa mga Davaoenyo, hindi ka na nila iboboto. Kaisa-isang kongresista ng Davao del Sur na pumabor para ma-impeach si VP Sara, kinakarma na. Bahay nito sa Davao, di umunay binato ng dumi ng tao sa... Grabe naman yan. Sa sobrang galing, binato pati dumi ng tao. Sa bahay niya, mga ngamoy mga ngamoy ayuda. Grabe. Sobrang galit talaga guys. Ngayon. Pakinggan natin ulit. Sa galit sa kanya ng maraming Davaoenyo. Tila ramdam na raw ni Congressman John Tracy Cagas ang galit ng mga supporters ni Vice President Sara Duterte matapos makita ang pangalan nito na pumirma para ma-impeach ang Vice President sa kanyang pwesto. Binulabog ng maraming netizen ang congressman ng Davao del Sur na si Congressman John Tracy. Binulabog. Pinagbabaklas yung tarpaulin niya. Yun nga, binulabog. Yun yung pangbubulabog saka yung pangbabato ng dumi ng tao. Sa bahay niya, trader eh. Taga-Davao ka tapos sa ganung halaga, kapalit ayuda, i-ano mo si Sara. Grabe. Wala na talaga. Gano'n ba kalaki kasi yan? Kung meron man. Patuloy natin. Grabe, talagang
bawing-bawi sila kung ganyan. Tracy Cogas nang marami sa kaniyang mga constituents ang magreklamo at tila sabihan itong traidor nang pumabor siya sa pagpapatalsik kay VP Sara. Ilan sa kanyang mga supporters ang tila itinanggi ang paratang at sinabi pang hindi siya bumoto para mapatalsik ang bise sa kanyang May mga supporters pa talaga nagtatanggol, no? Na hindi bumuto kahit kita-kita na doon sa listahan, sa manifesto nila na talagang pumirma siya. Pumirma ganyan, no? Ayan, no? Kitang-kita, ayan, no? Ang laki, no? The Tracy Cagas. Davao del Sur. Pinagtanggol pa. May listahan naman, may ebidensya, kitang-kita. Ayun, tuloy natin. pwesto. Ngunit ang kanyang pirma ang magsisilbing ebidensya na tunay ang balita sa kanya. Ang kaisa-isang Davao del Sur representative ang siyang pumirma para mapatalsik si VP Sara kahit ito'y Oh, di ba? kababayan niya. Dahil dito, bumulagta sa kanya ang galit ng maraming Davaoenyo at kitang-kita kung paano siya pinagtulungan at maramdaman na marahil wala na siyang pag-asang manalo sa susunod na halalan. Viral ngayon sa samot-saring social media platforms ang mga Davaoenyong nagbaklas ng tarpaulin niya sa Ayan ilang na. mga kalsada sa Davao del Sur. Pruweba raw ito Gigil ng lagi. galit ng marami sa kanyang mga Gigil na gigil. Tarpaulin lang yung tanggalin pero sa sobrang gigil niya, pati kahoy na bahali. Baling-bali. Hinila. kababayan dahil sa pangtatraidor niya sa maraming Mindanawan. Bukod sa kanya, tila damay rin ang iba nitong pamilya na tumatakbo ngayong 2025 election. Pati pamilya na tumakbo. Anong tinakbo kaya? Mayor o di kaya konsehal siguro. O baka gobernador. Dami ba? Bubuykot na rin. Sige, tuloy natin. Kung saan tinanggal din ang mga tarpaulin kasabay ng pagbumuka ni Congressman John Tracy Cavas. Dahil dito, nagbigay ng controversial comment post ang isang netizen online kung saan siniguradong hindi ito mananalo dahil sa pangtatraidor niya sa maraming Davaoenyo. Ayon sa kanyang full trending comment posts, Davaoenyos are smart enough to fight instantly those people who are traitors not only to them, not only to the Mindanaoan, but to the 32 million plus people who voted for Sara Duterte as Vice President, legally by the Filipino people. Isa Ako, yan nga ba sinasabi ko eh. Pirma kayo na pirma. Porkit merong release later. release later. Grabe. Grabe talaga nangyari. Karma na talaga yan. Sige natin. isang malaking kaba. Ngayon, ang nararamdaman ni Davao del Sur Congressman John Tracy Cagas dahil alam niya ang ginawa niya kay VP Sara. He notes that the people of Davao is solid to the Dutertes hindi dahil sa pangalan ng mga ito, kundi sa serbisyo nila sa tao. The family is serving their constituents for more than a decade now, na ni isang kaso ng pandarambong hindi nila ginawa. Sabi nga sa kasabihan, malinis pa sa crystal clear ang konsensya ng mga yan, kaya hindi kayang magnakaw o pumabor sa mga magnanakaw. Their authenticity remains through the years dahil yan talaga sila. Mahal nila ang tao, ang mga Pilipino. And this congressman from Davao del Sur voted to impeach Sara? Why? Alam mo ang ugali ng mga Duterte. Hindi sila kurap at lahat sa kanila trabaho para sa bayan. Tapos ikaw pa na mismong kababayan nila ang isa sa mga pumabor para patalsikin siya. Dahil sa pera? Walang-wala na ba? Kaya pati kababayan mo ipinagkakanulo mo sa demonyo. Pinagkanulo na sa demonyo, guys. Grabe. Grabe na talaga. Kawawa. Ito din naman. Pag may nabigyan,
tanggapin nyo. Sabi na ni dating President Duterte, tanggapin nyo kasi pera natin yan, pera nyo yan. Nagbabayad tayo ng tax. Tapos yung boto, huwag nyo iboto kasi babawiin yan. Mas malaki pa, baka times 10 pa, times 100 pa. Kung ilang 100 million, baka maabot pa ng 100 billion. Babawiin pag nanalo. So, yun lang guys. Maraming salamat. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at share at like ang ating video para updated kayo sa ating susunod na i-upload. Maraming salamat.